Kalalabas lang ng spoilers para sa One Piece Chapter 1187 and finally, ang pinakaiintay natin na Gear 5 Luffy versus Imu mangyayari na ngayon. At ang nakakagulat dito guys, bago pa gamitin ni Luffy ang kanyang Gear 5 form ay nakikipagsabayan na siya kay Imu gamit ang kanyang base form. And of course, gumagamit dito ng Black Flames ng Omen itong si Imu pero pinapalagan pa rin siya ni Luffy. Dito din natin guys makikita ang panibagong application ni Imu ng kanyang Black Flames. Isang named attack na ginamit nitong si Imu para butasin na naman ang dibdib nitong si Loki. Tinatawag niya ito na Stigma the Demonic Sword. As well as the confirmation na hindi lang pala si Zoro ang may Conqueror's Haki. Maging itong si Sanji, magkakaroon na din siya. Dito din natin makikita ang matchup ni Sanji versus Killingham at ng Ranger na si Zaza at ito namang si Zoro kontra kay Saint Summers. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa spoilers para sa One Piece Chapter 1187. Kaya naman huwag niyong kakalimutan na mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button. Pero huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Ring Leader. Sa pinaka-title page guys, makikita daw natin na mafe-feature dito sa Vinsmoke Reiju na pinoprotektahan ng isang duckling. Isang pato na kamukhang kamukha at kahawig na kahawig ni Sanji, pati na rin ang kanyang buhok. So kung i-imagine natin guys, para siyang isang pato na may emo hair na kulay dilaw at pareho din daw ang mata nito kay Sanji. At the very same time, binubuli at parang inaalipusta ito ng iba nitong mga kapatid na kamukha naman ng iba pa nilang kapatid ni Sanji, tulad ng mga kuya nito at ng kanilang tatay na itong si Judge. Maging si Judge nga daw dito or ang pato na Judge ay mayroon ding helmet na kapareho ng tunay na Judge. Pinakaunang context ng chapter guys, nakita nga natin sa previous chapter na sinuntok ni Luffy itong si Imu. Napaka-solid, napakalinis ng suntok na yon. Nakitang-kita natin napangiwi pa nga si Nero na Imu sa ataking yon. Ngayon guys, syempre hindi hahayaan ni Imu na siya lang ang babanatan ni Luffy. Babawi na siya dito ngayon at maglo-launch na si Nero na Imu ng kanyang counter-attack. Among the other applications na ginawa ni Imu all throughout his fight laban kay Loki guys, gagamitin na naman niya dito ang Black Flames. However, I think mas kapareho ito ng atake na ginawa niya dati kay Zoro. Ang paggamit ng Omen sa pamamagitan ng pag-launch nito mula sa kanyang kamay. Kitang-kita natin doon, may Prowler din siya na ginamit para atakein si Zoro sa una nilang pagkikita. Pero ngayon guys, hindi lang isang kamay ang gamit dito nitong si Imu. Kung hindi, both hands. Ang dalawang kamay niya, ginamit niya talaga para tadtarin ng Omen ng mga Prowlers itong si Luffy. However, hindi nabanggit dito na tumama yon or kung na-block or sinabayan yun ni Luffy, which means nag-evade lang siya. Iniwasan niya ang mga ataking ni Imu na actually good choice guys. Dahil honestly currently wala pang kahit na anong atake ang tumatago sa Omen. At siya nga pala guys, nabanggit din ng napakaraming leakers ngayon sa One Piece na ang ganda daw ng chapter na ito. Literal na buong chapter, puro laban guys. Konting pag-uusap, konting conversation, puro bakbakan talaga. Pero pagdating naman dito kay Loki guys, hindi din natin alam kung paano ito nangyari. Pero currently, nakastuck, hindi makagalaw itong si Loki dahil sa isang napakalaking block of ice. Ang tanong, paano yung nangyari? Hindi naman gumagamit ng ice itong si Imu. Chances are, sa pamamagitan ng ginamit niyang atake na nakaka-frozen ng kalaban, tulad na lamang ng Niflheim, hindi yun tumama kay Imu. Bagkus, mali ang tinamaan nun kung hindi ang paa niya. Rason kung bakit hindi daw dito makagalaw si Loki until ginamit niya si Ragnir. Isang hampas lamang nitong si Ragnir sa ice na yon, natunaw na yun agad. Ganon siya ka-omnipotent pagdating sa freezing abilities. Pero ang malala niyan guys, oo, nakawala na nga itong si Loki mula sa napakalaking frozen ice na yon. However, hindi pa pala tapos sa kanya itong si Imu. Ngayon guys, magsisimula na naman ang panibagong suffering nitong si Loki. Sa pamamagitan ng Omen, ng Black Flames nitong si Imu, nakapag-create daw ito ng nagsasalitang apoy sa dibdib ni Loki. Paano yung nangyari? Some might think na baka itinapon nitong si Imu ang Prowler papunta sa dibdib ni Loki, but that is unlikely. Syempre, ide-deflect yun itong si Loki. So I think,
sa pamamagitan ng ginamit niyang atake before, ang sword na bumuta sa dibdib nitong si Loki, ang Nemesis, nakapag-iwan nito ng aura niya sa malapit sa dibdib or sa butas mismo na yon sa dibdib ni Loki. Ngayon guys, nagsamo na naman ng omen ng prowler ng Black Flames si Imu sa part na yon ng dibdib ni Loki. At sa pamamagitan nun, nakapagsamo na naman itong si Imu ng panibagong demonic sword sa dibdib nitong si Loki na bumutas na naman sa dibdib nito. Tinatawag ito ni Imu na Stigma. Kung noon ang pangalan ng kanyang sword na ginamit para tusukin si Loki ay Nemesis, ngayon, Stigma naman. Ang malala dito guys, butas na ang dibdib ni Loki, ngayon bubutasin pa ito ng mas malala ng Stigma. Na para bang ang priority talaga dito ni Imu ay ang patayin si Loki, which gives us the assumption na hindi malabong mamatay talaga si Loki sa arc na to. On the other hand, may nangyayari naman guys na ibang matchup. Syempre, itong si Sanji at itong si Zoro may kani-kanila ding kalaban. Si Sanji kalaban itong si Saint Killingham na of course, kinakalaban niya din dito ang fake na Rain God Zaza na na-create sa Nightmare ni Killingham. Ito namang si Zoro, katapat si Saint Summers. Not first, marami ang mag-aakala na basic na lang yon para sa dalawang to. However, don't forget, na buff na din sila ng omen nitong si Imu. Napaka-OP na rin ngayon ng mga Holy Knights na yon. Habang nakikipaglaban naman itong si Sanji dito kay Killingham na of course medyo mas mahirap ito kesa naman kay Summers guys. Especially since kahit fake pa ito guys, Rain God pa rin ang kaharap niya kasama ng isang Holy Knight. Pero may naalala dito itong si Sanji. Yun na yung sinabi sa kanya ni Gyaban na meron daw siyang potensyal na ma-unlock din ang Conqueror's Haki. Nasa kanya daw ang qualities ng isang individual na nagtataglay ng Conqueror's Haki. Ngayon guys, huwag kayong malilito, wala pang Conqueror's Haki itong si Sanji. Sinabi pa lang dito ni Gyaban na pwede niya itong ma-unlock, may potential siya na matutong gumamit nito. Unlike ni Zoro na meron na talagang Conqueror's Haki na hindi niya lang namamalayan. But still, alam naman natin na eventually matututunan pa rin ni Sanji. Ngayon guys, magkakaroon ng switching of scenes. At ito na ang pinaka-aantay ng lahat. Ang matchup ng Gear 5 Luffy kontra kay Saint Nero na Imu. By the end of the chapter, sa isang double spread page guys, since alam naman natin na kanina pa nga nakikipaglaban si Luffy gamit ang base form niya, hindi niya matatalo si Imu nang yun lang gamit niya. Of course, magmumukhang basura itong si Imu kung lalabanan siya ni Luffy ng gamit ng ay base form. Not to mention, napaka-OP ng Omen guys. Sigurado na at this point, incapacitated na si Loki. Imposibleng nasa perfect condition pa rin siya para makipaglaban after mabutas ng katawan niya ng 2 beses. Kaya naman napilitan na dito itong si Luffy na gamitin ang kanyang Gear 5 at nagkaroon ng face-off sa gitna ng dalawang ito habang sinasabi daw dito ni Imu na "So, you have finally returned, Joy Boy." Na sinagot naman ni Luffy na huwag daw siyang tawagin ito ng kung ano-anong pangalan. Ang pangalan niya ay Luffy. At magkakaroon dito ng editor's note na nagsasabing Saint Nero na Imu versus Monkey D. Luffy. At ang maganda niyan guys, wala na namang chapter break next week. Kaya pagkatapos ng ating full chapter review by this Friday, may spoilers na naman agad para sa chapter 1178 by next Tuesday. At huwag niyong kakalimutan guys, nagbalik na ang Hunter x Hunter. At ngayong Thursday i-release ang susunod na spoilers para sa chapter 412. And I will tell you, napakalupit, napakatindi ng mga bagong chapters ng dalawang series na ito. Kaya para ma-notify kayo pag-release natin ng mga video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.